Ayun. Okay, panghuli dapat pang closing prayer. Ayun, so so yun, maraming salamat sa buhay nating pastor. Siyempre, una ay siya ginamit ng Panginoon. Hindi lang sa akin siguro, kundi almost sa lahat natin. So, kumbaga, siya yung nag-build. Siya yung nag-build na ating pananampalataya. So, mula nung tayo naligtas, ay yung naman linggo-linggo siyang mula evangelistic worship hanggang gospel or halos ay siya. Ay di siya na pumukpok sa atin. Eh di hanggang ngayon, di wasak na. So, salamat sa Panginoon na ako personally, nagpapasalamat sa Panginoon, may pastor tayong ginagamit sa buhay natin. So, ito yung nagpapalago sa akin na spiritual. Hindi ako katulad kasi ng iba na yung kaya absorb lahat ng mensahe. So, ako partial lang. Unti-unti lang, hindi ko kaya yung intindihin lahat So, ako naunawa ako, pero hindi ko kaya tandaan lahat. Pero salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, ang akin na lang, sabi ko, ako magtatanda dito ng isang bawat message, magtatanda ako dito ng isang puntos na yun ang aking mabubulay-bulay at ayun ang tatanim sa akin. At salamat sa Panginoon sa paunti-unti. Ay natagal din naman nga So salamat sa Panginoon. Siya ginagamit sa aming family, ginagamit sa Young Steward. Kami pong bilang Young Steward, kami blessed na blessed pastor sa inyo talaga. Tingnan mo kami ngayon, kakaunti na. So salamat sa Panginoon. Without our pastor po talaga ay hindi yung kanyang paggiling ng mga salita ng Panginoon ay papasa sa atin. Salamat sa effort na ginagawa. Hindi yun madali dahil kahit kami nagbubulay-bulay din. Pero yung binubulay ng pastor talagang yun ang bulay. Yung amin ay copy-paste. Pero salamat sa Panginoon na katulad kami nila, nag-aaral kami na sa akin na Kuya Henry. Na-bless din kami doon sa mga books na ginagamit namin. Salamat sa Panginoon, may mga gayong bagay na nag-aaral, nagsusulat para aming aralin natin ngayon. So, the same thing. So, salamat kay Pastor na siya talaga ay, imagine, naiintindihan natin tulip. Even though sabi natin na yung tulip ay ito'y pagkilos sa pag-unawa ng Panginoon sa atin. Pero, without our pastor pa rin, hindi din natin maiintindihan yun. Ibig sabihin, inaral niya maigi, pinasa sa atin ng tamang pagkaunawa at yung ginamit ng Panginoon para sa atin. So, salamat sa ating pastor at tayo hindi basta isang Kristiyano. Sabi ko nga, iba't ibang klaseng Kristiyano tayo bilang Kristiyano, may mababa, may mid-level, siguro may high level. So salamat, nakikita ko yung ating pag-aaral hindi nasa mid, nasa low, kundi nasa high tayo talaga. At yun po aking napapansin sa ating church, sabi ko, even though na dahan-dahan lang ating paglaki o pagdami ng members, pero sa kabila nun, alam ko dahil yung aral natin na medyo, karir na agad. Pero syempre, may pag-aaral din naman tayo na pang mababa para agad maunawaan, utay-utay. Pero salamat, kahit sa evangelistic na, singit din talaga yung mga malalalim na pag-aaral. Pero salamat sa Panginoon, talagang ating pastor ay gumigiling pa. Kasi hindi natin maiwasan may kumpara. Meron talaga namang hindi na nagiling o nanguya ng salita ng Panginoon. Pero salamat sa ating pastor. Pinagpapasalamat ko lagi, pastor, talaga. Salamat, pastor, kayo ay disabled. Pero kung hindi disabled si pastor, siguro nauli na rin to. Pero salamat sa Panginoon, siya nakaka-stable pa rin sa kanyang table, nakakapag-aral at yung biyaya para sa akin din o sa atin lahat. So yun po, maraming salamat sa Panginoon sa ating pastor.